Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami sa aming programang Art to Art. Tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio at DZRH TV. Usapang sining at kultura para sa lahat. Huwag kaligtaan. Basta kapag may problema, huwag pagpasauna sa taas at kailangan gumawa ka ng isang bagay na ikaw mismo ang magpapatatag sa iyong sarili. I wouldn't really call them failures. They're little opportunities para ma-improve yung buhay ko. Failure means na you are trying to learn and you are trying to be better. There is an assurance and there is hope. Ayan na kakayanin natin yan kasi marami namang nagmamahal sa atin. Importante dito kung paano tayo bumangon, paano tayo nagbago, at paano natin hinaharap ang araw-araw. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko. At manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. And let's share love and care on this auspicious occasion. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang wish ko ngayong Christmas ay syempre good health para sa lahat. Para ngayong Pasko, hindi lang sana physically healthy ang lahat, kundi mentally healthy rin. Correct ka dyan, Match Point, Millie. Ako naman ang wish ko po para sa lahat ng mga manggagawang Pilipino ay matanggap na ang ano pa nga ba? Christmas bonus dahil deserve mo at deserve namin yan sa isang taong pagtatrabaho. Ako naman ang wish ko this Christmas, sana lahat ng pamilyang Pilipino masarap ang handa ngayong Noche Buena at saka yung mga bata. Sana ma-receive nyo yung ampaw at saka pamasok kila Ninong, Ninang, Mommy at Daddy. Pero syempre hindi naman importante na magarbo o yung grande yung celebration natin this Christmas. Ang importante, magkakasama, tsaka nagmamahalan ng buong pamilya. Naku, tama ka dyan, Pam. Ako naman, ang wish ko this Christmas ay para sa ating mga kabataan na mabigyan sila ng mas marami pang opportunity na mag-lead dito sa ating komunidad. Ako, mukhang nasabi niyo na lahat pero siguro yung sa akin, world peace. Wish ko na sana matapos na yung kaguluhan sa mundo at magkabati-bati na lahat ng tao. At syempre, mamayani ang pagmamahalan ng bawat isa. Uy, very Miss Universe ka naman dyan! Kaya naman mula po dito sa DZRH News Television, Merry Christmas and Happy New Year! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sampung minuto makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Huling araw ng Sabado ng taon. Luzon, Visayas, Mindanao, kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Ito si Raymond Dadpa, inyong mga kasama sa mga susunod na oras ng balitaan. December 30, Rizal Day. Una sa ulo ng ating mga balita, ginang nabingi dahil sa paputok, bilang naman ng fireworks-related injuries halos umabot na sa 100. Presyo ng manok tumaas 3 araw bago ang bagong taon. Rollback sa presyo ng diesel at kerosene asahan sa bagong taon. Halaga ng gasolina posible naman daw tumaas. Populasyon sa buong mundo bago matapos ang taong 2023 pumalo na sa 75 million o billion. January 2, nilinaw ng Malacanang na hindi na holiday. 571 million jackpot sa Ultra Lotto, nasungkit na ng isang mananaya. MRT3 at LRT2 may libreng sakay naman ngayong araw ng Rizal Day. LTFRB tiniyak na walang magiging krisis sa transportasyon sa oras na maghigpit sa pamamasada ng hindi consolidated na mga jeep. Sa balitang sports, Japanese champion Naoya Inoue hinamon ng Pinoy boxer na si John Riel Casimiro. At sa balitang showbiz, Bianca Manalo at Senator Sherwin Gatchalian magkasamang magdiriwang ng holiday sa Canada sa kabila ng kinasangkutang kontrobersiya ng aktres. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Nakapagtala na ang Department of Health ng unang kaso ng nawalan ng pagdinig dahil sa ipinagbabawal na paputok. Ayon sa DOH, ang 23 years old na babae ay nakaranas ng pagkabingi matapos ang passive exposure sa kwitis. Paliwanag ng ahensya na 140 hanggang 150 decibels ang lakas ng tunog ng paputok kung ikukumpara sa 60 decibels na normal conversation. Lahat anya ng mas mataas sa 120 decibels ay posibleng magdulot kaagad ng pagkabingi. Muling pinalalahan ng DOH ang publiko na gumamit ng hearing protection tulad ng earplugs at kaagad na kumonsulta sa doktor kung nakararanas ng pananakit ng tenga. Umakyat pa sa 100 ang bilang o halos 100 na ang bilang ng mga biktima ng paputok ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Department of Health, sa 96 na kabuang bilang, pinakamarami ang naputokan sa National Capital Region na 33. Sumunod ang Central Luzon at Ilocos na may tig 12.
57 mula sa mga nasugatan ay dahil sa illegal na paputok na kinabibilangan ng Boga, 5-star, Piccolo at Plapla. Samantalang ang iba naman ay naputokan bunsod ng whistle bomb, luces at quitis. Samantalang naka-code white alert na ang lahat ng mga ospital sa bansa para sa pagsalubong sa bagong taon. Itinaas na ang alerto sa lahat ng mga ospital at pasilidad ng Department of Health para sa firecracker injury ngayong bagong taon. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pinagutos ng Pangulo na maging handang lahat ng ospital sa nalalapit na pagkakataon. Ang Code White naman ng Department of Health ay magpapatuloy hanggang January 4 kung saan nag-uutos ito na ihandang mga gamot at operating rooms para sa trauma management. Idiniin ni Herbosa na mas mainam pa rin na iwasan ang mga paputok pati na ang alak para sa mas magiging mapayapang pagdiriwang at makaiwas sa mga aksidente. Sa mga LGU naman, inatasan ni Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along malapitan ng mga pulis at iba pang concerned agency na magigpit na bantayan ang bentanang paggamit ng iligal na paputok sa syudad. Sa Executive Number 065-23, nakasadang pagkumpiska ng sa mga iligal na paputok kamilang na mga atomic bombs, super lolo at triangulo at hulihin sino man nagagamit o kaya ay magbibenta nito. Pinaalalahanan din ng Bureau of Fire Protection at ang CDRRMO na mabilis na rumesponde sakaling may emergency kahit pa nasa gitna ng pagdiriwang ng bagong taon. Habang nanawagan din siya sa publiko na gawing ligtas ang pagsalubong sa bagong taon sa halip na magpaputok. 17 minuto na ho makalipas ang alas 4, marami pa ring mga pasahero ang naghabol na makauwi sa kani-kanilang mga probinsya para doon magbagong taon. Sa panayam ng DZR rate, sinabi ni Robin Ignacio, ang spokesperson ng NLEX. O North Luzon Expressway, asahan pa rin ang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa NLEX dahil sa bugso ng mga motorista patungo sa mga probinsya. Ayon kay Ignacio, pagdating ng Lunes ng hapon ay asahan pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko dahil sa pagbalik naman sa Metro Manila ng mga nagbakasyon sa mga lalawigan. Ine-expect naman natin na hapon po ng linggo bago bagong taon talagang light na po yung traffic natin. And then siguro hapon po ng January 1 baka may bagbiyahe na kasi may pasok na po pala sa January 2. Ang katotohanan niyan ay mamayang hating gabi. Siguradong napakahigpit ng traffic hanggang sa pa rin po. Hanggang sa hanggang bukas po ng umaga. Yes. Robin Ignacio, tagapagsalita ng NLEX. Inaasahan na tataas pa hanggang sa 150,000 ang bilang ng mga pasahero na dadagsa naman sa mga bus terminal para sa pagsalubong sa bagong taon. Kahapon ay pumalo na sa 70,000 ang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kaya pala napakahabang pila. Mas mahaba pa ang pila ng mga pasahero nag-aantay ng schedule ng pagbiyahe sa ilang mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Dumagdag na rin ang mga chance passengers na handang makipagsapalaran kahit na ubos na ang mga tickets sa mga bus companies. Tumaas ng halos 20 piso naman ang bawat halaga ng manok sa mga pamilihan ilang araw bago magpalit ng taon. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, mula sa dating 190 kada kilo, pumalo ngayon sa 210 bawat kilo ng retail price ng manok. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na karaniwan ang tumataas ang halaga ng mga parehong agricultural commodities sa tuwing holiday season. Gayunpaman, binigyan din ng opisyal ng upward trend ng food products ay pansamantala lamang. Sa presyo naman ng
krudo at gasolina, may katiting na rollback sa presyo ng petrolyo na posibleng sumalubong sa mga motorista sa unang linggo ng 2024. Sa pagtaya ng Department of Energy, 10 sentimo hanggang 35 sentimo ang rollback sa diesel, habang piso hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa kerosene. Samantalang pinangangambahang may kaunting dagdag presyo naman sa kada litro ng gasolina o kaya ay walang magiging paggalaw sa halaga nito. Sa Lunes pa iaanunsyo ng mga oil companies ang final na price adjustment sa kanilang mga produkto habang ipinatutupad ito tuwing araw ng Martes. Sa bilang naman daw ng mga populasyon ng mundo, ayon pala ito, nadagdagan ang populasyon ng mundo ng 75 million ngayong taon. So 2023 lang yon. Ayon sa United States Census Bureau, papalo na sa mahigit na 8 bilyong katao ang magiging populasyon ng daigdig pagsapit ng bagong taon. Dagdag ng Census Bureau sa simula ng 2024, inaasahan ng 4.3 na ipapanganak at 2 pagkamatay sa buong mundo bawat segundo. Samantalang tinataya naman ng Commission on Population Development na abot sa 112 milyong katao ang populasyon ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2023. 4:22 ng umaga, nilinaw ng Palasyo ng Malacanang na walang deklarasyon na gawing special non-working holiday ang January 2, 2024, araw yan ng Martes. Ayon kay Presidential Communications Secretary Chaloy Garafil, walang naging proklamasyon ng Presidente na gawing holiday ang araw na ito. Nauna rito dineklara ng Pangulo ang December 26 na holiday sa bisa ng Proclamation No. 425 na maging para makapagbigay oportunidad sa mga pamilya na makapagdiriwang ng Pasko. Magandang umaga sa lahat ng mga Rizalista. May alok na libreng sakayang pamunuan ng light rail transit LRT2 at Metro Rail Transit 3. MRT3 at LRT2 ngayong December 30. Bahagi ito ng kanilang pakikisa sa paggunita sa ika-127 anibersaryo ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Sa Facebook post ng LRTA, ang libreng sakay ay simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa DOTR, ang unang train ng MRT3 mula sa North Avenue Station ay alis ng 4:37 ng madaling araw, habang ang unang train mula sa Taft Avenue ay aalis ng alas 5:18 ng madaling araw o alas 5:18 ng umaga. Aalis ang unang tren sa Recto Station at Antipolo Station alas 5 ng umaga. Ang huling tren ay aalis naman sa Antipolo Station dakong alas 9 ng gabi at Recto Station ay 9:30 ng gabi. Ito ho yung LRT2. Ay lahat ho mga tumataya sa loto, magandang umaga sa inyo. Ito'y para sa inyong balita. Bagong taon, bagong buhay para sa isang mananaya ng loto dahil napanalo na ng solong mananaya ang jackpot prize ng Ultra Loto kagabi na 658. Wagi sa combination na 19. Tingnan lang inyong ticket. 19, 35, 25, 42, 58 at 5. Ang maswerteng nanalo ng tumataginting na premyo na mahigit na kalahating bilyong piso. 571,500,000
554,916.40 centavos. Samantalang napanalunan rin ang Mega Lotto 645 na may jackpot price naman na 23 million pesos. Pwede na. Ito naman yung combination ng 645, 6, 12, 28, 4, 16, at 17. Congratulations kung sino man yung mga nanalong yan sa Lotto. Mahigit sa 67 milyong pisong halaga naman ng ayuda ang tinanggap ng mga biktima ng Super Typhoon Odette sa Cebu mula sa National Housing Authority o NHA. Bagamat nangyari ang kalamidad noon pang December 16, 2021, nagpalabas pa din ng pondo ang NHA mula sa Emergency Housing Assistance Program para tulungan ang nasa 6,745 pamilya mula sa 17 barangay ng Mandaue City. Ayon kay NHA General Manager Joben Tai, ang bawat pamilya ay tumanggap ng tig 10,000 piso mula sa nabanggit na programa. Sinabi ni GM Tai na binuo ang IHAP bilang tugon sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng agarang tulong ang mga biktima ng kalamidad. Bukod sa mga nasalanta ng bagyo, kabilang din sa mga benepisyaryo ng programa ang mga nilindol at kahit ang mga nasunugan. May pangako. Sana matupad. Nangako ang Toyota Motor Corporation ng dagdag na 1.1 billion pesos na investment pledges para sa Pilipinas. Kinumpirma ni Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil na ito ay bilang suporta ng Toyota sa PUV Modernization Program ng bansa. Gagawa sila ng jeep? Toyota Jeep. Nauna ng maikasarang ni Pangulong Marcos ang 4.4 billion pesos na investment mula sa Toyota nang bumisita ito sa Japan noong buwan ng Pebrero. Sa kabuuan ay nakapaglatag na ng 5.5 billion pesos na investment ang Toyota sa bansa. "4:27 na hunang umaga. Mga jeepney drivers at operators, magandang umaga sa inyo. Papayagan pa rin bumiyaya ang mga pampasaherong jeepney na bigong makapag-consolidate sa itinakdang deadline na December 31. Bukas na ho yan. Sa Memorandum Circular ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na merong papayagan na pumasada, subalit hanggang Enero at 31, 2024 lamang, isang buwan lang daw. Sa nasabing isang buwan ay maglalabas ng show cause orders ang LTFRB sa mga operators ng jeepney kung bakit hindi sila nag-comply sa Public Service Act. Sa nasabing kautusan, magbibigay ang LTFRB ng special permits para mag-operate sa ruta ng walang consolidation. Nilinaw naman ng Department of Transportation na hindi agad mawawala ang mga traditional na jeepney sa mga kalsada kahit tumugon na ang mga operators sa consolidation program ng pamahalaan. Paliwanag sa DZRH ni Undersecretary Timothy John Batan na nagpapatuloy ang kanilang paghimok sa mga drivers at operators na makibahagi sa PUV Modernization Program ng pamahalaan, kaya hindi nila bibiglayin ang pag-phase out sa mga jeep. Yung maaari po nating tawaging step 2 ay yun na pong pagpapalit ng ating mga units mula po sa traditional jeepney patungo po sa modern jeepney. So yan po ay merong dagdag na 2 hanggang 3 taon mula po sa consolidation o mula po sa route rationalization para po mag-modernize ng mga units. So hindi po agad-agad na matapos po nating mag-consolidate ay kailangan na po nating palitan ang ating traditional jeepneys ng modern jeep. Si Undersecretary Timothy John Batan ng DOTR.
Siguro sa pagbabalik ng sesyon ng Senado nitong Enero, mapag-uusapan muli yan dahil mismong si Senator Grace po, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services, ang nagsabi, It's Christmas time. Grab your coat. hindi pa natatapos ng DOTR. Pero kung pagbantaan nila yung mga jeepney drivers ng consolidation, mamawala ang inyong prangkisa, ganun-ganun na lang. So 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 years. Bagamat medyo napilayan doon sa panahon ng pandemya, bilyones na pondo ang ibinibigay dyan sa route rationalization plan na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa daw natatapos ng DOTR. Galing, no? Magandang umaga ho, Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Joel Taratarat Aldi Idorot, Cherokee, good morning, Just Season, Maridel Furocawat, Ramona Bedillo at Ivy Gutierrez, Rudy Rabe. Good morning, Nelson Malinaus of Virginia, Redel Gallardo Sr. Sa Tordino Laway Sr. Fernan Estibar, barangay, mga Estibar at Estapia family daw sa barangay San Jose Ternate, Cavite. Alfredo Cobilla Sr. at si Bernilo Cianosa. John Binamira from California. Oh. Good morning from the Philippines. Revelito Magallones, Tarlac, si Willie Bico, Dinia Asuncion Herman, si Alfredo Cobilla Sr. at si Minerva Varona at Edgardo Osorio. Magandang umaga sa inyo at ang oras natin 4:32 na ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami sa aming programang Art to Art. Tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio at DZRH TV. Usapang sining at kultura para sa lahat. Huwag kaligtaan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pasalamat ako na tuloy-tuloy ang magandang health namin sa pamilya. Maski paano maganda ang kalusugan na binibigay sa akin ng Diyos at sa aking pamilya. At tuloy-tuloy kayong magkakasama sa pamilya. The gift of family and love of the family. Yun ang pinagsasalamatan ko. Sana lahat ng tao magkaroon ng magandang hanap buhay, magandang kalusugan. Sana'y sila rin makaranas ng pagmamahal ng pamilya. Yun ang gusto kong maibigay sa kanila. Ako si Reggie Hularbal ng DZRH. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.
Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang Smart Math. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami sa aming programang Art to Art. Tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio at DZRH TV. Balitaan ngayong umaga ho ng Sabado. RH Rapido Hataw Balita. 4:37 ng umaga. Naniniwala ang grupong Piston na ang pagpayag ng LTFRB na makapasada pa ng isang buwan ng mga hindi consolidated na jeep ay patunay na wala pang 70% ng mga tsuper at operator ang sumailalim na sa consolidation. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Modi Floranda na wala pa talagang ruta sa Metro Manila ang may 60% ng consolidated ang mga units. Sabi ni Floranda, kung magigpit ng todo ang gobyerno sa pagpapatupad ng December 31 consolidation deadline, ay hindi malayong mauwi ito sa pagkaparalisa ng transportasyon sa Metro Manila. Hindi po malayo si Rangel, kahit na nagbigay uli sila ng isang buwan sapagkat hindi talaga nila inaabot yung target nilang 70% na sa dati po nila. At ngayon ay namomonitor natin yung LTFRB na talagang pumupunta sa mga local association. Pinapipirma nila ng undertaking yung ating mga local association. At ito ay talagang ito talaga yung sabi nga natin, nagmamarathon na ng LTFRB para maabot sila yung 70%. Si Ginoong Modi Floranda sa panayam ng DZRH. Sa kaugnay na balita, minalit naman ng LTFRB ang babala ng mga jeepney operators sa posibleng krisis sa transportasyon sa oras na ipatupad ang pag-igpit sa pagbiyahe ng mga sasakyang hindi sumailalim sa consolidation. Ayon kay LTFRB Board Member Mercy Paraslanes, walang nakikitang problema ang ahensya na magiging transport crisis sa pagpasok ng 2024. Iti kahit pananindigan ng Department of Transportation na tuloy ang December 31 deadline para sa PUV consolidation. Nauna nang ipinalabas ng LTFRB ang Memorandum Circular Number 2023-052 na pumapayag sa mga operator at tsuper na mga hindi consolidated na sasakyan na bumiyahe sa piling mga rota hanggang January 31.
Para sa mga special reports na inihanda ng ating mga kasamahan, taas presyo ng sa mga bilihin, taas presyo sa pasahe ay ilan sa mga hamong kinakaharap ng mga Pilipino ngayong 2023. Ano nga ba ang naging estado ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Balikan natin yan sa DZRH Rewind ni Nicole Lopez. Wala naman magbibigay sa'yo. Kailangan tumayod ka talaga. Oh. Ay kung ilan ang anak mo, hindi ka nakakain. Oh. Wala na akong mabubuhay. Diba kuya, mahirap. Malaking bagay din, mawawala sa aming piso niya. Mahal pa ngayon ng mga Pilipino. Tapos nataas pa ngayon ang pamasahe sa GP. Ito ang hinaing ng ilan nating kababayan sa mataas na bilihin at pisong dagdag pasahe sa jeep. Ang mga naharap sa hamon ng serye ng taas presyo sa pagkain at produktong petrolyo ngayong 2023. Magbalik tanaw tayo. Kumusta nga ba ang naging takbo na ekonomiya sa ilalim ng Administrasyong Marcos ngayong taon? Sa unang quarter ng taon, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na naitala sa 6.4% ang economic growth ng bansa, ang pinakamabagal na paglago mula sa ikalawang quarter ng 2021. Noong Enero rin naitala ng PSA ang 8.7% na inflation rate, ang pinakamataas na datos na naitala simula November 2008 dahil sa mabilis na paggalaw sa presyo ng kuryente at gulay, lalo na ang sibuyas at produktong petrolyo. Isinisi noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa importasyon ng maraming agricultural products ang mataas na inflation. Kaya tiniyak nito sa publiko na ginagawa nila ito ng paraan upang bumaba ang presyo ng mga bilihin. Sa ikalawang quarter ng 2023, sinabi ng PSA na bumaga naman ang ekonomiya ng Pilipinas sa 4.3% dahil pa rin sa mataas na inflation. Pero nakabawi na ito sa ikatlong quarter sa datos na 5.9% at dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin, sumisigaw ang labor groups. Dapat makaagapay ang sahod ni Juan de la Cruz ngayon sa mataas na inflation. 12 sa 17 rehiyon sa bansa ang nagkaroon na ng wage increases. Pero umaasa ang Trade Union Congress of the Philippines at Federation of Free Workers na lulusot ang bill ni Senate President Mix Zubiri na magbibigay ng 150 piso na across-the-board wage increase sa pribadong sektor. Sa usapin nga ng unemployment rate, taas-baba rin ang datos nito na nag-umpisa sa mataas na 4.8% noong Enero hanggang sa bumaba ito sa 4.2% na datos noong Oktubre o katumbas ng higit 2 milyong walang trabaho. Bukod sa mga manggagawa, taas presyo rin sa kanilang mga produkto ang hirit ng food manufacturers dahil naman sa serye ng oil price hikes, pero tinabla ito ng Department of Trade and Industry. May good news din ang Department of Energy dahil inaasahan nilang magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo na mag-umpisa ang 2023 sa serye ng oil price hikes dahil sa tensyon sa ibang bansa at bawas produksyon ng krudo ng oil-producing countries. Bukod dito ay may forecast din ang Bank of America na magiging malakas ang peso sa pagtatapos ng 2023 sa 55 pesos kada US dollar dahil naging stable anya ang galaw nito ngayong taon. Ngayong papasok na ang 2024, may forecast naman ang World Bank na lalago sa 5.8% ng ekonomiya ng bansa dahil sa patuloy na pagbagal ng inflation rate nang maitala ito sa 4.1% na lang noong Nobyembre. Pero nananatili anyang banta sa ekonomiya ang posibleng pagtaas muli ng presyo ng pagkain at produktong petrolyo dahil sa geopolitical factors, El Nino at iba pang sama ng panahon, ang mga hamong haharapin naman ng Pilipinas sa 2024. Para sa DZRH Rewind 2023, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Nicole Lopez. Ngayon ding 2023, hamon pa rin naman sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa bigas, lalo nang lumobo ng husto ang presyo nito sa merkado. Kaya ang tanong ng publiko, kailan
maaabot yung ipinangakong 20 pesos kada kilo ng bigas. Balikan natin yan sa special o DZRH Rewind Report ni Mavel Arive. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya ring kalihim ng Department of Agriculture noong Agosto, kung saan pumalo ng halos 70 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan sa bansa. Pero sa kabila nito ay nanindigan pa rin ng Pangulo na kayang ibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas gaya ng nagawa ng kanyang ama noong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng Kadiwa Stores. Sabi ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, posible lamang bumaba ang presyo ng bigas kung darami rin ang produksyon nito. Tinataya umanong nasa 7.76 million metric tons ang demand ng bigas sa bansa mula July hanggang ngayong December 2023. Dahil naman sa problema sa bigas, ay nagtayo ng Kadiwa Stores ang Department of Agriculture at ilan pang ahensya ng gobyerno na pinilahan ng publiko para makabili ng murang bigas na nasa 25 pesos ang kada kilo. Giit pa ng grupong Sinag, walang kakulangan sa supply ng bigas sa bansa kaya hindi nito dapat magtaas ang presyo. Isinisi naman ng grupo na siya ring sinisisi ng gobyerno ang rice hoarders na siya umanong dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Naglungsad naman agad ang gobyerno ng malawakang crackdown laban dito kung saan kabilang sa nasabat ang nasa 505 million na halaga ng smuggled na bigas sa 3 warehouses sa Bulacan at 42 milyong pisong halaga ng smuggled rice sa Zamboanga. Kasunod nito, Setyembre ay ipinatupad ni PBBM ang EO39 o paglalagay ng price cap sa bigas kung saan itinakda sa 41 pesos ang kada kilo ng regular milled rice habang 45 pesos kada kilo sa well-milled rice. Pero makalipas ang isang buwan ay inalis din ito ng Pangulo noong Oktubre bagaman hindi umano ito nangangahulugan na tapos na ang problema sa bigas. Pero tiniyak ng gobyerno na ginagawa pa rin nila ang lahat ng aksyon para i-monitor at mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Tiniyak naman ng Pangulo na tutulungan ang retailers para makapagbigay ng murang bigas sa publiko at gayon din ang mga magsasaka para makapag-produce ng sapat na dami ng bigas. Iginiit din ng Pangulo na napanagot na ang malalaking rice smugglers sa bansa gaya ng San Pedro Warehouse and Blue Sakura Aggregate Corporation at ang FS Ostia Rice Mill at ang Gold Rush Rice Mill dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, sa Rice Tarification Law at sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Una na ring inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na ipamigay sa publiko ang mga nakumpiskang bigas para mapakinabangan. Malaki naman ang epekto na mataas na presyo ng bigas sa pagtaas ng inflation, kaya bagaman bumababa na ngayon ang presyo ng bigas sa merkado, tanong pa rin ng marami ay kung kailan nila mararanasan ang iginigiit noon ng Pangulo na 20 pesos na kada kilo ng bigas sa bansa. Para sa DZRH Rewind 2023, ito si Mavel Arive, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mabel. 4:49 ng umaga. Diyan sa norte, ito pakinggan naman itong balitang ito dahil may 5 kataong patay matapos malunod sa mga beach sa La Union at Pangasinan. Naku po. Mamaya-maya ho sa susunod nating palatuntunan dyan naman sa Nasugbu, Batangas. Meron din tayong masaklap na balita galing dyan. At meron tayong panawagan sa local government unit ng Nasugbu. Pero pakinggan muna natin ang report mula kay Romy Gonzales mula sa Northern Luzon. Romy, naimbaga-bigat. Naimbaga-bigat lakay. Naikover na ang katawan ng 3 kabataan na residente sa Baguio City at Benguet na nandun na dabang nakilig sa dagat sa San Juan, La Union. Magkatuwang natupad ang search and rescue at retrieval operation mga personnel ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Rescue 911, Philippine Coast Guard, PNP,
NDRMO San Juan, Residente Surfers Beach Marshal sa opisyal ng barangay. Sa kabuuan ay 5 ang nalunod at nasa list na kabataan ng sa magkakaiwalay na residente noong December 26 at 27 sa barangay Orbistondo at Tatabuk sa San Juan, La Union. Ang 3 na recover ay nakilalang sina Shari Tiba na old na resident ng barangay Palina, Kibungan, Benguet, Janrix Bello, 20 anyos at JB Bangsail, 19 anyos, pareho nakatira sa barangay Balakbak, Baguio City. Dinalang kanilang labi sa Bacnotan District Hospital at kagad naman inuwi sa kanilang pamilya pagkatapos na maisailalim sa autopsy. Nauna nang natagpuan ng mga rescuers ang katawan ng 19 at 20 anyos na kalalakihan, subalit hindi sila umabot ng buhay sa paggamutan. Pero sila residente sa Santo Tomas sa Papper, Baguio City. Nalunod sila matapos tangayin ng malakas na alon sa San Juan, La Union. Sa bahagi ng Bawang, nalunod naman ang 19 anyos na lalaki mula sa Tawang La Trinidad, Benguet. Pinanga ito na malakas na alon habang lumalangoy kasama ang 3 pang iba. Samantala, nalunod din sa isang beach sa Lingayen, Pangasinan. Ito lamang Pasko ang 45 anyos na lalaki mula sa Bangad, Tinglain, Kalinga sa Itogon, Benguet. Nakilala ito na si Jerry Ayato, nagtungang biktima sa Lingayen, Pangasinan para sa family Christmas outing. Ito sa trahedya matapos itong malunod habang lumalangoy sa naturang beach. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzales, Territories Pagbalita, Territories sa Servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Romy, yes, Lakay. kumusta ang temperatura sa Baguio ngayon? Pero sa 15 to 60 degrees, Lakay, yung temperatura ngayon sa Baguio City. Yun ang constant na temperatura simula pa noong December 1 ng taong kasalukuyan, Lakay. Pero yung problema sa traffic, ayos naman. Maayos. Talagang traffic, lalo na yung mga lansangan paakyat ng Baguio. Nalipat yung traffic, Lakay, sa Cannon Road. Medyo maluwang na ngayon ng Marcos Highway. Pero yung mga light vehicles, nagkumpura naman dyan sa may Cannon Road, Lakay. Pababa at paakyat. Grabe ang traffic ngayon. So open for traffic, pababa at paakyat ang Cannon? For light vehicles lang, Lakay. Light vehicles lang. At maganda na rin ang Cannon Road pero hindi pa tapos yung mga rehabilitation project dyan? May isang portion, yung CAM6 sa tinutuloyan, medyo humupa na yung landslide dyan. Tapos sa area ng CAM3, merong ginagawang slope protection dyan. So medyo one way yan. Pero ilang metro lang yan. Medyo nakakasagabal yan ng konti sa traffic na yung mga bumababa at umaakyat. So just the same, the whole stretch, 95% maganda na. Pero siyempre, hindi naman maiwasan kung hindi magandang panahon. Siyempre, inaasahan na magkakaroon ng aberya. Baka may mga mahulog na lupa at bato na naman na maging sanhi ng pagkakasala ulit ng Cannon Road. Pero at this time, open po ang Cannon Road sa subalit sandin lang yung mga pinapatupad na speed limit, 40 kilometers lang. Kasi merong racing daw dyan sa Cannon Road, so medyo pinapaalalanan yung ating mga kababayan na wag gawing racing track ang kahaba ng Cannon Road. Katwiran kasi kaya mas gusto nila dumaan dyan. Maliban sa mas malapit, yung merong attraction na madadaanan kumpara sa Marcos Highway. Wala nang attraction sa Marcos Highway. Pero sa Cannon Road, kahit paano, nandiyan pa naman yung ulo ng leon na dinadaanan. Kaya mas gusto ng ating mga kababayan. Especially galing dito sa Metro Manila paakyat dyan sa Baguio. In fact, yun ang pinaka-attraction ngayon sa mga turista, yung Lion's Head. Kaya at least nakakatulong
yung ginawang parking area, kinonvert na parking area ng DTI, Department of Public Works and Highways. So, at least, Hindi na nagkaka-bottleneck dyan. Oo, dire-diretso kasi maluwang yung parking area. That's why maganda na. So, balit, siyempre, kung talagang sabay-sabay naman, konting traffic lang naman ang abutin mo dyan dahil siyempre yung mga tao magpapapicture sa paanan ng naturang lying side na kayo. Alright. So far, kasi itong mga nakalipas na mga araw, sunod-sunod yung mga aksidente dyan. Sa ngayon, wala pa naman na itatala. So far, wala pa naman. Minomonitor natin yan kasi alam mo, iba yung terrain kasi dito sa paakyat ng Baguio kahit na yung Marcos at Cannon Road. So, yung mga baguhan, dapat huwag masyadong matulin magpatakbo dahil hindi nila alam yung mga sharp curves. Lalo na yun sa may Cannon Road, maraming sharp curves yan. So, mag-ingat lang dahil pagbagsak mo talagang malalim yung babagsakan mo na bangin dyan sa may area ng Cannon Road na kayo. Alright. Salamat, Romy. Kaya naman ang latest na update sa Cordillera Region para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Alright, salamat Romy Gonzales mula sa Cordillera Region at sa Northern Luzon. Good morning din sa iba pa nating mga nanonood via Facebook Live. Sila Minerva Varona. Of course, nabanggit natin si Willie Bico at si Edgardo Osorio. Virgilio Cabasal, Rolando Carreño, Barcelona, Spain. Si Mon Samson, Chairman Mon Samson ng Manila Bulletin. Odilon Dizon, Garland Noel. Ayan, tama mga mahinala kasi na nakompromiso na daw nung yung ating mga kababayan. Diyan sa yung mga opisyal ng DOTR at sa LTFRB, yung mga investor ng modern jeep. Lakay Tom Densa na ibang bigat. Rogelio Lusura, si Norberto Ferrer Nardet Sumera ng San Ildefonso, Ilocos Sur na ibang bigat po. Maria Sobrepeña, paring Joel Mendoza, Ricardo Tancueco at Elmer de Asis at Gerardo Bustillo. Standby sa susunod nating balitaan. Si Noche Kakas nakabantay na dyan sa area ng Luneta para sa Rizal Day commemoration. Inaasahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang mangunguna ngayong araw na ito. Susunod na balitaan, kasama natin ang ating paring Romel Fuertes. In the meantime, 2 minuto na lang ho bago mag 5:00. RH Rapido Hataw Balita.